From this na walang kisame na para bang nasa loob ka ng oven tuwing tanghali dahil nga sa sobrang init ng panahon. To this. Wala pa nga ni. Syempre, bago nyo makita yung resulta ay samahan nyo muna akong mapagod. Charis. Alam ko na alam na ninyo kung ano yung gagawin kong DIY dito sa kwarto namin. At dahil wala pa nga tayong budget na pangpakisame dito sa bahay namin, ay heto, gagawan muna natin ng paraan. Dito lang naman sa may kwarto namin yung lalagyan ko ng DIY kisame, kaya naman heto, samahan nyo na nga ako. Ang una ko nga palang ginawa ay nagdikit nga muna ako ng hook adhesive bawat suli dito sa kwarto namin. Bago nga ako nagdikit nito mga mare ay syempre sinukat ko muna para naman kahit papano pantay-pantay. At kung tatanungin naman ninyo kung bakit ako nagdidikit ng adhesive hook dito sa bawat gilid ng kwarto namin, para nga meron akong paglalagyan nung tali, kumbaga para na siyang lining. Para naman kahit papano kapag nagdrill ako ay pantay-pantay, ganun. At ayan, syempre habang busy ang babae dito ay ayan, nandyan naman yung batang nakabantay lang. Habang nagtatablet malamang. Matagal-tagal ko nga rin talagang pinag-isipan to mga mare kung gagawin ko ba talaga to o hindi. Kasi nga iniisip ko masisira yung pader namin kapag nag-drill ako. Ang plano ko nga lang sana ay yung adhesive hook na lang yung ilagay ko, kaso nga lang trinay ko siyang hatakin ay natatanggal. Kaya no choice, kailangan nating mag-drill. At ito na nga rin pala mga mare yung reason kung bakit ako nagdikit ng adhesive hook dito bawat sulok dito sa kwarto namin. Yan na nga rin pala yung magsisilbing lining kapag nag-drill ako para naman kahit papano pantay-pantay. Dito nga mga mare ay sinimulan ko na yung pag-drill. Noong una nga mga mare, takot talaga akong gamitin tong drill kasi nga first time ko lang talagang gumamit ng drill. Pero nung nasimulan ko na mga mare ay ayun, medyo okay naman na. Nakakangawit nga lang talaga mga mare, pero kahit ganon pinagpatuloy ko pa rin para naman kahit papano matapos ko sa loob lamang ng isang araw. Noong una nga mga mare, iniisip ko talaga kung itutuloy ko pa ba to o hindi. Dahil nga baka hindi ko matapos o kaya hindi maganda yung resulta ng gagawin ko na to. Pero pinagpatuloy ko pa rin talaga mga mare kasi nga nasimulan ko naman na, why not na lang na ituloy ko, diba? Sabi ko bahala na lang talaga kung ano yung ikakalabasan ng gagawin kong DIY dito sa kwarto namin. Pero in fairness mga mare, yung pagod ko dito sa mga ginawa ko ay worth it nung nakita ko na yung final result ng mga pinaggagawa ko dito sa kwarto namin. Kaya naman tapusin nyo tong video na to. At ayan, pagkatapos ko naman nga mag-drill ay heto at kinat ko na nga rin para itong insulation foam. Siyempre, bago ko to kinat ay sinukat ko muna yung saktong ilalagay ko doon sa kwarto. Kung nagtataka kayo kung bakit ako lang yung gumagawa mag-isa dito, wala na kayong pakialam. Charis, joke lang. Busy nga kasi ang aking jusawa sa bukid, kaya naman ako na lang mag-isa yung gumawa dito. Caring-caring naman ng babae mga mare. Ayoko nga rin talaga yung pinapakailaman ako sa mga pinaggagawa ko dito sa kwarto. At ayun mga mare, kung mapapansin ninyo ay nakapaglagay na nga rin pala ako ng mga alambre. Hindi ko na lang talaga na video mga mare kasi nga ayun, kakalimutan ko talaga minsan. Tsaka ko na lang talaga naiisip mag-video kapag naisip ko. Charis. Dito nga mga mare ay sinimulan ko na nga rin pala yung paglalagay ng insulation foam. At ang ginawa ko nga pala dyan mga mare ay pinaipitan ko nga pala siya ng kahoy. Mas okay nga siya mga mare kapag pinaipitan nyo siya ng kahoy para nga kapag mahangin ay hindi siya lumipad-lipad. Ganun. Basta yun na yun. At nung maayos ko na nga ay sinimulan ko na nga rin pala yung pagpapako dito. Bakit ko nga ba naisipan maglagay ng insulation foam dito sa kwarto namin? Nabigyan nga lang pala ako ng idea kapanood ko sa Black Up. Marami na nga rin pala akong napapanood na co-mommies na nagdi-DIY at gumagamit ng insulation foam sa bahay nila. Syempre, bilang si Rani ko ay ginawa ko na nga rin pala. Charis. Kaya naman sa mga katulad kung wala pang budget pang pakisame ay sabay-sabay tayong mag-DIY. Sa totoo lang mga mare, hindi ko talaga pinagsisihan itong mga pinaggagawa ko dito sa kwarto namin nung makita ko yung final result. Kaya naman sana tapusin nyo para naman makita din ninyo. In fairness mga mare, talagang nakakatulong siya na mabawasan yung init sa loob ng bahay. Pagkatapos ka naman nga ipako dun sa kabila mga mare ay dito naman tayo sa kabila.
Tulad nga ng ginawa ko sa kabila mga mare, naglagay nga rin pala ako ng kahoy dito pang paipit dito sa insulation foam. At bago ko naman nga ipako dito sa part na to ay hinatak ko talaga siyang maigi mga mare para nga hindi siya maluwag. At pagkatapos ko naman nga maidrill at maipako na ay nagdoble na nga rin pala akong maglagay ng pako para nga maipit siya ng maayos. In fairness mga mare, talagang hindi ako nagsisi sa mga pinaggagawa ko dito sa bahay. Dito sa kwarto namin, na pati asawa ko mga mare ay natuwa dahil nga medyo lumamig nga talaga dito sa kwarto namin. Kung dati nga mga mare sa labas kami natutulog tuwing tanghali, ngayon nga ay dito na kami sa kwarto tumatambay. Maniwala man kayo o hindi mga mare, talagang hindi na mainit dito sa kwarto namin. Hindi na nga tulad ng dati na parabang nasa loob kami ng oven tuwing tanghali dito sa loob ng kwarto namin. At eto na nga pala mga mare, yung resulta ng mga pinaggagawa ko dito sa kwarto namin. Kaya sa mga katulad namin na wala pang budget pang pakisame ay why not subukan nyo na nga rin pala tong ginawa ko. I suggest mga mare na kapag gumawa kayo ng ganito ay lagyan nyo na nga rin pala ng pampaipit na kahoy dahil nga siguradong mas matibay. Kaya naman kung natapos man ninyo ang video na to ay maraming salamat. Ito na nga rin pala ang ating before and after.